Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, purihin natin at dakilain ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang gabay at mga biyaya na ipinagkaloob sa atin. Mga magulang at kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito ay maliwanag at alam natin na may mga anghel na nakabantay sa atin na nagtatala ng ating kabutihan at kasamaan. Kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. May mga anghel na nagtatala ng ating mga ginagawa at alam nila kung ano ang ating mga ginagawa. Pero may mga tao, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, na sila ay hindi kasali sa talaan sa tatlong sitwasyon na ito. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi'al kalam anis thalatha. Inaangal ang panulat o ang talata sa tatlong uri ng tao. Ibig sabihin, hindi siya obligado, hindi isusulat sa kanya na kasalanan kung may nagawa man siya doon or may nagawa siyang kasalanan. Sa tatlong sitwasyon na to. Ang una sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Anin naim hatta yastayqid." Sa mga taong natutulog hanggang siya ay makagising. Sa ganitong sitwasyon, 'pag ang tao ay nakatulog siya, kung may nagawa man siyang mga obligado na hindi niya sinadya dahil nakatulog siya, hindi yon itatala sa kanya na kasalanan. Hindi. For example, nakalimutan niya hindi siya nakapagsala dahil sa pagod, sa trabaho, sa biyahe, nakatulog siya. Hindi siya nakapagsala ng Maghrib or Isha. Hindi yun itatala sa kanya na kasalanan na iniwan niya ang kanyang magdarasal, hindi. Bagkus, yun ay naka-exempted siya kasi nakatulog siya. Pero 'pag siya ay nakagising, babayaran niya, isasagawa niya ang obligado. Paggising niya, naalala niya hindi siya nakapagsala ng Isha, magsala siya kahit anong oras or kaya fajar, karamihan sa atin fajar. Sa sarap ng himbing natin sa kama, pagtulog natin, hanggang sa tayo ay nagkamalay, pagkita natin araw na. So naalala natin na hindi tayo nakapagfajar, itayo natin ang fajar. Sa ganong sitwasyon, hindi tayo magkakasala 'pag hindi sinadya. Pero kung narinig na yung adhan tapos tulog ulit, yun ay sinadya na. Ang pangalawa, sitwasyon, anis sabiyi hatta yahtalib. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, 'pag siya ay bata pa, hanggang siya ay magkakaroon ng bulok or pagkabinata or pagkadalaga. Hanggang sa bata pa siya, hindi yan itatala sa kanya kasalanan. Hindi pa siya obligado magsala. Hindi pa siya obligado magkayuno. Lahat ng obligado ng Islam ay wala pa sa kanya pag siya ay bata pa. Kailan siya maobligado pag siya ay dadatnan sa hantong na sa bulog. Ang bulog sa babae, pag siya ay nireregla na, yun, mag-uumpisa na ron ang obligado sa kanya yung sala, yung gayuno. Sa lalaki naman, 'pag siya ay may nakita ng lumalabas sa kanyang ari na parang malagkit na, yun or tinutubuan na siyang buhok, yun ay umabot na siya sa pagkatinuang na pagkabinata na. Obligado na sa kanya. Pero ang Islam, muro awla lakum bisab'a. Utusan niyo ang mga anak ninyo habang sila ay musmus pa, 7 years old. Utusan mo na magdasal, turuan mo na mag-ayuno. 'Pag sila ay darating na sa katinoan, 'pag sila nagbinata na, magaan na sa kanila gumawa ng obligadong pagdarasal. Dahil mula sa kapagbata pa naturuan mo sila. 'Pag sila ay sasapit ng 10, sila ay papaluin na 'pag hindi magdarasal, 'pag hindi nagsasala. Hihiwalay na yung babae at lalaki pagdaantong na sila sa 10 gulang na. Yun ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pangatlo, na iangat ang kanyang kasalanan, wa anil majnun hatta yaqil. Sa mga taong may diferensya ang kanyang pag-utang. May diferensya ang kanyang pag-utang.
tulad ng may, baliw. Hindi yan sinusulat sa kanya ang obligado, hindi pa obligado sa kanya. Hanggang hindi maibabalik ang kanyang utak, ang kanyang pag-isip, wala siyang kasalanan na magagawa. Sa ganitong sitwasyon mga kapatid sa Islam, ito yung sinasabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na hindi itatala sa kanyang kasalanan. Naway maintindihan natin at pag-aralan natin Islam upang sa ganon mamulat tayo sa katotohanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.